Start agad tayo sa chipset. Dimensity 6300 ang nandito. Based sa research ko, ito yung lumabas na performance score. So ganyan maglalaro yung score, more or less. Number 2 screen, 6.7-inch na HD Plus na IPS display. So expected natin na entry level lang ito kasi hindi full resolution. Na ang Pro sumabay naman na naka-punch hole screen na at naka 120Hz na rin. Number 3, memory and storage. Possible na dalawang variant ang magiging available, yung 4128 at 8128, pero sa ngayon wala pa tayong idea sa SRP. Based sa site na ito, naka UFS sa flash memory, so green flag tayo dito. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Supported din ng 18 watts. Kung nasa 6K pataas, parang cons na naka 18 watts lang. Number 5, camera. Sa selfie, 8 megapixel. 48 naman sa main shooter at 2 megapixel para sa depths. Napansin ko sa camera ay iwas umay. Binalik nila yung old design na nakapila yung camera module sa isang diretso. Number 6, claims/features. Ito'y supported ng IP54 at claim din yung pagiging manipis ng phone. Meron din niyang TÜV certification. Ano ba ito? Para simplihan lang natin at mas madaling maunawaan, meaning niya nakapasa yan sa quality standards sa nasabing company. At ito rin ang mga available na colors ng phone. Dito na tayo sa last part itong conclusion. Base specs, lumalabas entry level ang category nitong Infinix Hot 50. Tingin ko ang edge nitong Hot 50 kumpara sa ibang entry level ay naka 5G network na. Pero habang di pa natin hawak yung unit, medyo 50-50 muna tayo. Kasi sa actual natin magagawa yung mga test. At factor din syempre yung presyo versus specs kung sulit ba or hindi. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga sneak peek. Ako si Kuya Gizmo, a peace.